Ang pagiging mabuti ba ay isang kasalanan na dapat bayaran ng luha? Habang naghihingalo ang pamilya ni Rochelle sa gutom, buong yabang na ipinamukha sa kanya ni Vincent ang isang sobre ng pera. Tinatawag siyang mukhang perang linta sa harap ng mapagmataas na si Doña Miranda. Ngunit ang hindi nila alam, ang basahang itinapon nila ay ang tanging nagligtas sa reyna ng kanilang angkan. Pinunasan ni Rochelle ang kanyang luha, tinalikuran ng yaman at sumumpang hindi na muling magpapaapak. Paano luluhod ang isang bilyonaryo kapag nalaman niyang tinadyakan niya ang nag-iisang anghel ng kanyang buhay? Kapag wala ang bayad bukas, sakali kayo matutulog ng kapatid mo. Wala akong pakialam kung mamatay kayo sa gutom. Hindi charity ward ang paupahan ko. Nabasag ang malamig na hangin sa pagbasa ni Rochelle sa mensaheng yon. Nakatayo siya sa ilalim ng pundidong ilaw ng poste, basang-basa sa malakas na buhos ng ulan. Sa kanyang nanginginig na palad ay nakakuyom ang 3 barya, ang natitira niyang pera matapos ibili ng murang gamot ang kanyang nakababatang kapatid. Ang linyang yun mula sa kanyang landlord ay tila isang matalim na patalim na tuwirang itinarak sa kanyang dibdib. Pinilit niyang lumunok, ngunit tila may tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Namamanhid ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa nanunuot na lamig ng bagyo, kundi dahil sa matinding takot na unti-unting kumakain sa kanyang kalamnan. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaang maghalo ang mainit na luha at malamig na patak ng ulan sa kanyang namumutlang pisngi. Bakit ganito kalupit ang mundo sa mga walang-wala? Paano ko bubuhayin ang kaisa-isa kong dugo at laman kong pati ang langit ay tila pinagtatalikuran ako? Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay tila may pabigat na nakatali sa kanyang mga paa. Pinili niyang tahakin ang madilim na eskinita para mapaikli ang nilalakad, tinitiis ang hampas ng hangin na tumatagos sa kanyang pira-pirasong kapote. Ang mga sasakyang dumaraan sa malayo ay nag-iiwan lamang ng tilamsik ng putik sa kanyang nanlulumong binti. Wala siyang karapatang sumakay. Ang kakarampot na baryang hawak niya ang tanging pambili nila ng isang gatang na bigas para sa umaga. Sa kalagitnaan ng makitid at madilim na daan, may isang kimpal ng basahan ang nakapukaw sa kanyang paningin. Ngunit nang gumalaw iyon at dumaing, napagtanto ni Rochelle na hindi iyon tambak ng basura. Isang matandang babae ang nakahandusay sa malamig na semento, nakabaluktot habang walang awang hinampas ng malakas na ulan. Pilit na inilalayo ng mga nagmamadaling dumaraan ang kanilang mga payong, nandidiri at iniiwasan ng matanda. Tila ba isa itong nakakahawang sakit? Lumapit si Rochelle. Nang aninagin niya ang mukha nito, nakita niya ang matinding panginginig ng mga asul na labi at ang balat na nag-aapoy sa taas ng lagnat. Walang nag-isip ng 2 beses ang dalaga. Hinubad niya ang kanyang manipis na kapoteng plastik at mabilis na ibinalot sa panginginig na katawan ng matanda. Hinayaang ang sarili niyang katawan ang saluhin ang puot ng bagyo. Inalalayan niya ang nanghihinang lola, ibinangon mula sa putikan at inakay patungo sa kanyang munting inuupahang kwarto. Ang inuupahang kwarto ni Rochelle ay halos kasing laki lamang ng isang banyo sa mga naglalakihang mansyon. May mga tulo ang bubong at ang hangin ay malayang nakapapasok sa mga siwang ng manipis na dingding. Maingat niyang inihiga ang matanda sa kaisa-isang tuyong bahagi ng sahig na may manipis na banig. Kinuha niya ang nag-iisang unan na ginagamit nila ng kanyang kapatid at ipinatong doon ang ulo ng lola. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Rochelle habang pinaiinit ang natirang sabaw ng isda na itinabi sana niya para sa sariling hapunan. Sinubuan niya ang matanda, humihip sa bawat kutsara upang hindi ito mapaso. Kahit pa kumakalam na ang sarili niyang sikmura hanggang sa makaramdam siya ng hilo. Nang maubos ang sabaw, kinuha niya ang isang tuyong bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng giniginaw na panauhin. Inayos niya ang manipis na kumot hanggang sa leeg ng matanda. Tinitigan niya ang mga kulubot sa mukha nito
Nararamdaman ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Yumuko si Rochelle. Inilapit ang mukha sa taingan ng lola at bumulong ng may buong lambing. "Huwag po kayong matakot, lola. Nandito na po ako. Ligtas na po kayo." Umupo si Rochelle sa malamig at basang sahig. Isinandal ang pagod na likod sa matigas na dingding. Binalot niya ang sarili sa kanyang panginginig. Pinipilit na hanapin ang init mula sa pag-asang may nagawa siyang tama sa gabing iyon. Habang isinasabit niya ang basang-basang lumang jacket ng matanda sa isang pako para patuyuin, may isang bagay na nahulog mula sa malalim at punit na bulsa nito. Isang sirang kwintas na gawa sa malalaki at kumikinang na perlas ang gumulong sa sahig. Kahit sa mapusyaw na ilaw ng kwarto, ang kinang nito ay hindi maitatanggi. Napakunot ang noo ni Rochelle. Ang bigat at ganda ng alahas ay ganap na kasalungat sa maruming basahan na suot ng matanda. Sino ba talaga ang babaeng ito na napulot niya sa gitna ng unos? Lumalim ang gabi at patuloy na nananalasa ang bagyo sa labas. Nagsimula nang makaramdam ng antok si Rochelle nang biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na daing mula sa banig. Napamulat siya. Ang matanda ay biglang nangisay. Umikot ang mga mata nito at ang buong katawan ay marahas na nanginig na tila kinakapos ng hininga. Bumilis ang tibok ng puso ni Rochelle. Gumapang siya palapit sa matanda. Umiiyak at sumisigaw ng tulong. Pinipilit na yakapin at pakalmahin ang nangingisay na katawan. Sa gitna ng kanyang desperasyon at pagbuhos ng luha, isang panibagong panganib ang sumabog. Ang manipis na pintuan ng kanyang kwarto ay bayolenteng hinampas mula sa labas. Ang sunod-sunod at mabigat na paghampas ay tila wawasak sa mga lumang bisagra nito. May isang taong galit na nagbabalak pumasok. At ang nakakabinging paghampas sa pintuan na yon ay tila nagbabadya ng panibagong unos na wawasak sa kanyang munting mundo. Ang nakakabinging katok sa pintuan ay tila dumudurog sa natitirang lakas ni Rochelle. Pilit niyang hinarap ang galit na landlord na sumisigaw sa labas. Nagbabantang kalad ka rin sila, palabas kung walang pera sa umaga. Nakiusap siya ng nakaluhod sa malamig na sahig, habang sa kanyang likuran ay pilit na pinapakalma ang nangingisay na lola. Tila nandiri ang malupit na lalaki nang makita ang kaawa-awang kalagayan ng matanda. Nag-iwan ng huling malutong na babala bago tuluyang naglaho sa dilim ng bagyo. Sa buong magdamag, hindi pumikit si Rochelle. Patuloy niyang pinunasan ang nag-aapoy na noo ng lola gamit ang basang bimpo hanggang sa tuluyang humupa ang lagnat nito pagsapit ng umaga. Kahit hilong-hilo sa gutom at puyat, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang pumasok sa Valderrama Corporation. Ang buhay ng kanyang kapatid at ng kaawa-awang matanda ay nakasalalay sa kakarampot niyang sweldo. Sa kabilang dulo ng syudad, sa tuktok ng pinakamataas at pinakamarangyang gusali, isang malamig na kaharian ang pinaghaharian ng matinding galit. Inihagis ni Vincent Valderrama ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga na umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagkadismaya habang nakatitig sa mga nakayukong pribadong investigador. Tinawag niya silang mga walang silbi, pinatalsik sa kanyang harapan dahil sa halos isang linggong walang balita tungkol sa nawawala niyang lola. Ang matanda ang tanging nag-alaga sa kanya mula pagkabata. At ang pagkawala nito ay unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tahimik na pumasok si Doña Miranda sa maluwang na opisina. Marahan ng mga hakbang tila isang ahas na gumagapang. "Vincent, hiho, please calm down." Malungkot na sambit ng ginang, pinupunasan ng mga peking luha gamit ang isang sutlang panyo na bordado ng ginto. "I know it hurts, pero kailangan nating tanggapin ang realidad. Baka kinidnap na ang lola mo ng mga walang hiyang patay gutom. Baka hinihintay na lang nila tayong magmakaawa para sa ransom. You know how desperate poor people can be. Gagawin nila ang lahat para sa pera." Ang mga salitang yon ay nagtanim ng isang maitim na binhi ng pagdududa at puot sa puso ng binata.
Kinuyom ni Vincent ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Sumusumpang dudurugin niya ang sinumang kumuha sa kanyang lola. Sa ibabang palapag ng malaking kumpanya, naglalakad si Rochelle sa isang makintab na pasilyo. Namumutla ang kanyang mga labi at ang paningin niya ay nagdidilim dahil sa kawalan ng tulog at laman ng tiyan. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nang lumiko siya sa kanto, hindi niya napansin ang paparating na bilyonaryo. Isang mabilis na pagbunggo ang naganap at ang mga hawak na dokumento ni Rochelle ay naglipadan sa himpapawid bago tuluyang nagkalat sa makintab na sahig. Ano ba? Are you blind? Hindi mo ba tinitingnan ang dinadaanan mo? Umaapaw sa inis at kapangyarihan ang malamig na boses ni Vincent. Ang bawat salita niya ay tila yelong tumusok sa marupok na pagkatao ng dalaga. Nang mag-angat ng paningin si Rochelle, natigilan ng binata. Ang matatalim na salita ni Vincent ay biglang natunaw sa hangin. Nakita niya ang dalawang matang namumula, namamaga, at pilit na nagpipigil ng isang dagat ng luha. Wala itong bahid ng panlalaban o pagdadahilan, kundi isang purong pagtanggap sa kalupitan ng mundo. Unti-unting lumuhod si Rochelle sa malamig na sahig upang pulutin ang mga papel, ipinapakita ang tahimik na katatagan ng isang taong sanay ng mabali, ngunit hindi sumusuko. Doon, sa pagitan ng kanilang mga anino, makikita ang isang nakakadurog na larawan ng katotohanan. Ang pudpod at basang sapatos ni Rochelle na gawa sa murang canvas kung saan nakikita ang mga tastas na sinulid ay nakatabi sa kumikinang na sapatos na katad ni Vincent na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ang pagkakaibang iyon ay isang tahimik na sampal na naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ni Rochelle. Pinulot niya ang mga papel, yumuko bilang paghingi ng paumanhin, at tahimik na naglakad palayo. Iniiwan si Vincent na nakatayo. Hindi maintindihan ang biglaang pagbigat ng sariling dibdib. Samantala, sa isang madilim na sulok ng fire exit, sa parehong gusali, palihim na nagmamasid si Doña Miranda habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Binantaan niya ang isang pamilyar na tinig mula sa kabilang linya, isang taong nakatira sa isang masukal na squatter. Siguraduhin mong nakatago ang matanda at walang makakaalam. Kapag pumalpak ka, pareho tayong babagsak at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Bakit may koneksyon ang mayamang ginang sa isang taong galing sa pinakamahirap na sulok ng syudad? Bumalik si Vincent sa kanyang opisina, pilit na iwinawaglit sa isipan ang namumutlang mukha ng empleyadong nakabangga niya. Isang tahimik na abiso ang lumitaw sa screen ng kanyang laptop. Binuksan niya ang mensahe mula sa isang lihim na ahente. Tumambad sa kanyang paningin ang isang malabong litrato na nakuha mula sa isang madilim na eskinita noong nakaraang gabi ng bagyo. Isang matandang babae na hawig sa kanyang lola, ang inaalalayan ng isang figurang nakabalot sa isang murang kapote. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang IT department. Gawin niyong malinaw ang mukha ng babaeng nasa litratong ipinadala ko. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha sa lola ko. Gusto kong makilala ang mukha ng lintana, yan bago matapos ang araw. Ang malabong anino sa litrato. Ang malabong anino sa litrato ay patuloy na naglalaro sa isipan ni Vincent, habang sa kabilang panig ng syudad, ang tunay na nagmamay-ari ng aninong yon ay abala sa paghabi ng isang bagong pamilya. Sa paghupa ng malakas na ulan, kinabukasan, tuluyan ding bumaba ang lagnat ng matandang babae. Unti-unting iminulat ng lola ang kanyang mga mata. Inaaninaw ang maliit at tagping-tagping kisame ng kwarto. Nakita niya si Rochelle na nakaupo sa tabi ng banig, maputla at may malalalim na eye bags. Ngunit may banayad na ngiti sa mga labi habang nagpapahid ng maligamgam na tubig sa kanyang mga braso. Naguguluhan ng matanda. Wala siyang maalala kahit ang sarili niyang pangalan. Ang tanging naramdaman niya ay ang dalisay na pag-aaruga
mula sa mga kamay ng dalaga. Umabot ang magaspang na kamay ng matanda sa pisngi ni Rochelle at mahinang bumulong. Tinatawag siyang apo. Nabasag ang puso ni Rochelle sa panginginig ng boses ng matanda. Niyakap niya ito ng mahigpit, ibinabao ng sariling mukha sa balikat nito at tahimik na nangakong hindi niya pababayaan ang lola kahit pa magkandakuba siya sa pagtatrabaho. Ang pangakong iyon ay naging isang mabigat na krus na buong pusong pinasa ni Rochelle. Pagsapit ng tanghalian sa kumpanya, sa halip na pumunta sa magarang cafeteria, pinili niyang umupo sa isang tagong pasilyo malapit sa fire exit. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng plastik na naglalaman ng kakaunting kanin at isang tuyong isda. Aakmain na sana niya itong subuan nang mapansin niya ang isang matandang janitor na nakasandal sa pader, namumutla at tila kinakapos ng hininga dahil sa pagod at gutom. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Rochelle at inialok ang kanyang kaisa-isang tanghalian. Tinanggihan ito noong una ng matanda, ngunit iginiit ito ni Rochelle nang may kasamang matamis at dalisay na ngiti. Sinasabing busog pa siya kahit ang totoo ay kumakalam ang kanyang sikmura. Mula sa siwang ng salamin ng kanyang pribadong elevator, nakita ni Vincent ang buong pangyayari. Natigilan ng bilyonaryo. Ang babaeng inakusahan niyang pabaya at tanga noong nakaraang araw ay siya ring babaeng handang ibigay ang huling laman ng kanyang tiyan para sa isang stranghero. Tinitigan ni Vincent ang ngiti ni Rochelle. Wala itong bahid ng kaplastikan, hindi tulad ng mga peking ngiti ng mga babaeng nakakasalamuhan niya sa matataas na lipunan. Isang kakaibang init ang gumapang sa malamig na dibdib ni Vincent. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot, simula nang mawala ang kanyang lola. Palihim niyang pinagmasdan ang paglayo ni Rochelle, nag-iiwan ng isang marka ng paghanga na hindi niya kayang aminin sa sarili. Pag-uwi sa gabi, pagod na pagod si Rochelle mula sa maghapong trabaho, ngunit hindi pa tapos ang kanyang araw. Upang makabili ng gatas at gamot para sa lola, kumuha siya ng dagdag na trabaho sa pagtatahi ng mga basahan. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya, patuloy ang paggalaw ng kanyang mga kamay habang ang buong paligid ay nahimbing na. Ngunit dahil sa sukdulang pagod, unti-unting bumagsak ang kanyang ulo sa ibabaw ng makina, tuluyang nakatulog sa gitna ng paghahanap buhay. Nagising ang matanda sa gitna ng gabi. Dahan-dahan itong bumangon at lumapit sa natutulog na dalaga. Ginamit ni Doña Rosa ang kanyang kulubot na kamay upang marahang haplusin ang buhok ni Rochelle. Inilagay niya ang isang nakalawit na hibla ng buhok sa likod ng tainga nito. Tinititigan ang maamong mukha ng dalaga ng may buong pagmamahal. Ito ang gintong sandali na nagpatunay na ang pag-ibig ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng sakripisyo. Ngunit ang tahimik na gabing iyon ay binulabog ng isang masamang panaginip nang makatulog muli ang lola. Nangisay ang matanda. Pilit na itinataboy ang isang madilim na anino sa kanyang isipan. May mga putol-putol na imahe ng isang malupit na babaeng may matalim na pananalita na pilit siyang itinataboy sa isang madilim na kalsada. Umiiyak at sumisigaw ang lola sa kanyang pagtulog. Natatakot sa mukha ng isang babaeng nagngangalang Miranda na patuloy na nagmumulto sa kanyang alaala. Habang pinapatahan ni Rochelle ang humihikbing matanda, ang kanyang nakababatang kapatid ay tahimik na kumuha ng litrato gamit ang isang luma at basag na cellphone. Sa inosenteng kagustuhang matulungan ang lola na makita ang totoong pamilya nito, sumulat ang bata ng isang maikling mensahe sa social media, humihingi ng tulong kung sino ang nakakakilala sa kaawa-awang matanda. Walang kamalay-malay ang magkapatid na ang simpleng hakbang na ito ay magbubukas ng pinto sa isang malaking panganib. Sa kabilang dulo ng syudad, habang humihigop ng mainit na tsaa, walang ganang pinasadahan ni Doña Miranda ang screen ng kanyang mamahaling tablet. Biglang nanlamig ang buong katawan ng ginang. Tumambad sa kanya ang mukha ng matandang pilit niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa gulat at takot. Unti-unting bumalatay ang isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi, kasabay ng kanyang daliri na dumampi sa screen. Ang pag-click sa salitang share. Narito ang muling pagsasalaysay ng Kabanata 4 sa wikang Tagalog, na mas pinatindi ang emosyon, mas malalim ang paglalarawan, at ganap na nakatuon sa pagpapakilig at pagbuo ng tensyon para sa iyong mga tagapakinig. Kabanata 4. Ang pagsisimula ng bagyo. Hindi mapakali si Doña Miranda sa loob ng kanyang silid habang pabalik-balik sa paglalakad sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at inggit. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng sumira sa kanyang plano na tuluyang iligaw ang matanda ay isang hamak lamang na empleyado sa kumpanya nila. Alam niyang kapag nalaman ni Vincent ang totoo, na si Rochelle ang nagligtas sa lola nito, ay mawawalan siya ng kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang sakim na landlord ni Rochelle. Gamit ang malamig at mapang-utos na boses, inutusan niya ang lalaki na palihim na maglagay ng isang bag na puno ng pera at mga peking ransom note sa ilalim ng kama ni Rochelle. Ang bawat salita ni Miranda ay tila lason na unti-unting bumubuo ng isang patibong na wawasak sa dangal ng dalaga. Samantala, sa loob ng isang tahimik at marangyang restaurant na malayo sa ingay ng lungsod, tila tumigil ang mundo para kina Vincent at Rochelle. Isang business dinner kunwari ang dahilan, ngunit ang bawat tingin ni Vincent ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pakiramdam. Nakaupo sila sa isang sulok na bahagyang madilim, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila sa gitna ng mesa. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang malambing na tugtog ng biyulin sa paligid ay nagbibigay ng isang napakaromantikong kapaligiran. Unt-unting nagbago ang timpla ng kanilang usapan. Hindi na tungkol sa mga report at deadline ang kanilang pinag-uusapan, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap at pinagdaanan. Ikinuwento ni Rochelle kung paano siya kumukuha ng lakas mula sa pag-aalaga kay Lola, habang si Vincent naman ay nagpakita ng kanyang malambot na panig na hindi kailanman nakikita ng iba. Tinitigan ni Vincent ang mga mata ni Rochelle. Nakita niya ang isang dalisay na kaluluwa na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na tila nakahanap na siya ng tahanan sa gitna ng magulo niyang buhay. Dahan-dahang iniabot ni Vincent ang kanyang kamay. Hindi niya ito hinawakan ng direkta. Sa halip ay marahan niyang hinaplos ang isang hibla ng buhok ni Rochelle na nakaharang sa mukha nito. Pagkatapos, gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinunasan ang isang maliit na dumi ng harina na naiwan sa pisngi ng dalaga. Ang dampi ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Rochelle. Halos hindi makahinga ang dalaga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Inilapit ni Vincent ang kanyang mukha sa mukha ni Rochelle. Nararamdaman na nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Ang bawat sandali ay tila bumabagal at ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unt-unting naglalaho. Ito ang sandali ng sukdulang kilig, kung saan ang pag-ibig ay tila sapat na upang malimutan ang lahat ng pait ng mundo. Nakapikit na si Rochelle, handang tanggapin ang isang pangakong hindi pa nabibitawan sa salita. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang malakas at nakakagulat na tunog ng pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa ang bumasag sa mahiwagang sandali. Ang tunog na yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang damdamin. Mabilis na lumayo si Vincent at kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at napalitan ng matinding kaba. Ang boses sa kabilang linya ay ang hepe ng pulisya na nagbabalita tungkol sa pagkakadiskubre ng kinaroroonan ng kanyang lola sa isang maduming apartment sa squatter.
Sir Vincent, natagpuan na namin ang lola nyo, wika ng pulis sa kabilang linya. At may nakuha kaming matibay na ebidensya ng kidnapping at ransom sa loob ng kwarto ng suspect. Mukhang gawa ito ng taong malapit sa inyo. Nanigas ang buong katawan ni Vincent. Tinitigan niya si Rochelle na ngayon ay naguguluhan at bakas ang takot sa mga mata. Ang pag-ibig na kakarampot pa lamang ay biglang nalamon ng isang maitim na ulap ng hinala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang babala ng isang darating na pagkawasak. Ang nakakabahalang pagring ng telepono. Walang hiya ka. Akala ko ba totoo ang lahat ng mga ngiti mo? Isa ka lang palang hamak na manlilinlang. Ang boses ni Vincent ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng maliit na eskinita. Nakatayo si Rochelle sa pintuan ng kanyang munting silid. Hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw na hinipan pa niya ng may pagmamahal para sa hapunan ni Lola. Sa isang iglap, nang magtama ang kanilang mga mata, ang porselanang mangkok ay dulas na kumawala sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa semento ay tila ang mismong pagkadurog ng kanyang pangarap. Ang mainit na lugaw ay kumalat sa putikan, kasabay ng kanyang pag-asa na unti-unti ring nilalamon ng dilim. Nagkakagulo sa loob ng maliit na kwarto. Ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay tila kulog na yuyumayan sa marupok na sahig. Sa isang sulok, nakita ni Rochelle si Doña Miranda na nakayakap kay Doña Rosa, humihikbi ng malakas at humihingi ng tawad sa matanda dahil sa kapabayaan niya, habang ang matanda naman ay lito at natatakot sa gitna ng kaguluhan. Sir Vincent, ano pong nangyayari? Bakit may mga pulis? Tanong ni Rochelle na nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya, nagbabakasaling hahawakan siya ng lalaking kamakailan lang ay tila nagbigay sa kanya ng langit. Ngunit isang marahas na pag-atras ang ginawa ni Vincent. Ang tingin nito sa kanya ay puno ng pandidiri. Tila ba siya ay isang maruming basahan na hindi dapat madampian. Huwag mo akong mahawakan, Rochelle. Huwag mo akong madungisan ng mga kamay mong sanay sa pagnanakaw. Sigaw ni Vincent. Ang bawat salita niya ay tila may lason na dumadaloy sa mga ugat ng dalaga. Isang pulis ang lumabas mula sa ilalim ng kama ni Rochelle. Dala ang isang itim na bag. Nang buksan ito, tumambad ang mga bundle ng pera at ang mga pekeng sulat na humihingi ng ransom. Mga bagay na ni sa panaginip ay hindi nakita ni Rochelle. Kasunod nito, buong yabang na inilabas ni Miranda ang isang dokumento. Ito pa, Vincent, isang peking bill mula sa ospital. Ginamit niya ang perang ninakaw niya para pambayad sa sakit ng kapatid niya. Ginamit niya ang awa natin para pagtakpan ng krimen niya. Gumuho ang mundo ni Rochelle. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang invisible na kamay. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung paano napunta diyan ang mga yan. Sir Vincent, maniwala po kayo sa akin. Mahal ko po si Lola. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan. Tinitigan ni Vincent ang nanunuyong mga mata ni Rochelle. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala sa dalaga. Ngunit ang galit at ang bigat ng ebidensya ay mas matimbang. Hinawakan niya ang panga ni Rochelle, sapat na para maramdaman ng dalaga ang kanyang panginginig sa galit. Mahal mo si Lola? O mahal mo ang yaman ng mga Valderrama? Bulong ni Vincent, ang kanyang boses ay mas masakit pa sa isang sampal. Ginamit mo ang kahirapan mo para makuha ang loob ko. Ginamit mo ang kawalang malay ng lola ko para makuha ang gusto mo. Napakagaling mong aktres, Rochelle. Sinubukang lumapit ni Doña Rosa kay Rochelle. Pilit na kumakawala sa mga bisig ni Miranda. Ang matanda ay humihikbi. Tinatawag ang apo niya ng may takot. Ngunit marahas siyang hinila pabalik ni Miranda, tila isang biktima na inililigtas mula sa isang halimaw. Ang eksenang yon ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksil sa likod ni Rochelle.
Dahan-dahang tumalikod si Vincent. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng kanyang pagkabigo. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, lumingon siya ng huling beses. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-ibig, kundi purong poot na lamang. Isa kang basura, Rochelle, at ang basura ay hindi nababagay sa mundo ko. Naiwan si Rochelle na nakaluhod sa gitna ng basag na mangkok at kumalat na lugaw. Ang lamig ng semento ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang kanyang mga palad na dumi sa putik, nagtatanong sa langit kung bakit ang isang dalisay na layunin ay nagtapos sa isang madugong pagkawasak ng dignidad. Mapapatunayan pa ba niya ang kanyang kawalang kasalanan kung ang mismong taong pinagkatiwalaan niya ang siyang unang humusga sa kanya? Ang alingaw-ngaw ng salitang basura. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin o kahit sa anino man lang ng gusali ng balderrama. Pirmahan mo ito kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama ang kapatid mo. Ang boses ni Doña Miranda ay tila isang hatol ng kamatayan habang inilalapag niya ang isang pirasong papel sa harap ni Rochelle. Nanginginig ang mga daliri ng dalaga habang hawak ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento ay tila mga huling patak ng kanyang dignidad na unti-unting nauubos. Ipinagpalit niya ang kanyang kalayaan sa pananahimik. Isang kasunduang hindi siya magsasampa ng reklamo at kailanman ay hindi lalapit sa pamilya Valderrama kapalit ng hindi pagtuloy ng kaso laban sa kanya. Sa gilid ng kwarto, nakatayo si Vincent. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, matigas at tila isang pader ng yelo. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad sa tindi ng naghalong galit at hindi maipaliwanag na sakit. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang makita kung may katotohanan pa sa mga luha ni Rochelle, ngunit pinigil niya ang sarili. Para sa kanya, ang bawat hikbi ng babae ay isa na namang sining ng panlilinlang. Bago tuluyang hilahin ng mga pulis at ni Miranda si Doña Rosa palabas, isang huling lakas ang kinuha ni Rochelle. Gumapang siya sa putikan, hindi para pigilan sila, kundi para abutin ang laylayan ng pantalon ni Vincent. "Sir Vincent, pakiusap," bulong ni Rochelle. Ang boses ay halos hindi na lumalabas sa lalamunang tuyot sa kaiiyak. "Kahit isipin niyo pong masama akong tao, kahit kamuhian niyo po ako, pakiusap, huwag niyo pong papatayin ang ilaw sa kwarto ni Lola sa gabi. Takot po siya sa dilim. At huwag niyo pong kakalimutang haplusin ang likod niya kapag nananaginip siya ng masama. Iyon lang po ang hiling ko." Hindi lumingon si Vincent, ngunit ang kanyang panga ay nagngit-ngit at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Isang tahimik na sandali ang lumipas bago siya mabilis na sumakay sa kanyang marangyang sasakyan. Iniiwan si Rochelle na nakasubsob sa basa at maduming lupa. Hindi pa natatapos ang kalupitan ng gabing iyon. Ang landlord ni Rochelle, na may ngiting aso habang hawak ang perang suhol mula kay Miranda, ay walang awang inihagis ang kanilang mga lumang bag sa gitna ng ulan. "Umalis na kayo rito. Ayaw ko ng mga kriminal sa paupahan ko. Layas!" Bit-bit ang isang maliit na bag at hawak ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na umiiyak sa takot. Nagsimulang maglakad si Rochelle. Wala silang payong, wala silang direksyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit wala itong paki sa lamig na nararamdaman ng kanyang puso. Sa gitna ng kalsada, tumigil sandali si Rochelle. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang lumang jacket na gawa sa lana. Isang jacket na pinagpuyatan niyang tahiin at ayusin para sana iregalo kay Doña Rosa sa darating nitong kaarawan. Isinubsob ni Rochelle ang kanyang mukha sa malambot na tela. Amoy pa rin nito ang bango ng sabon na ginamit niya. Ang amoy ng pag-asa na noon ay akala niya ay totoo. Doon, sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, nagpakawala siya ng isang sigaw na walang tunog. Ang kanyang mga balikat
ay nayuyumayan sa tindi ng paghikbi. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na tinapakan at dinurog ng pira-piraso. Ate, gutom na po ako. Ate, saan tayo pupunta? Tanong ng kanyang kapatid habang nanginginig sa ginaw. Pinunasan ni Rochelle ang kanyang mga luha gamit ang kanyang basang palad. Maglalakad tayo, bunso. Huwag kang mag-alala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay maging ang langit ay nakapikit sa kanyang dusa. Dahil sa matinding pagod, puyat at kawalan ng pagkain sa loob ng ilang araw, unt-unting nagdilim ang paningin ni Rochelle. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa malayo ay tila naging mga malabong anino. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at tuluyang bumigay. Bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng kalsada. Ang kanyang pisngi ay dumampi sa magaspang at basang aspalto. Sa kalayuan, isang malakas at nakakasilaw na ilaw ng isang mabilis na sasakyan ang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay tila isang babala ng kamatayan. Ilang pulgada na lamang ang layo at ang lahat ng sakit at pait ng kanyang buhay ay maaring magtapos sa isang madugong tagpo. Ang matinis na tunog ng pag-ikot ng goma sa basang aspalto ay bumasag sa katahimikan ng gabi, ilang pulgada lamang mula sa nanghihinang katawan ni Rochelle. Ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ay tila isang mapagpalang liwanag na tumama sa kanyang namumutlang mukha bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Ngunit hindi kamatayan ang sumalubong sa kanya. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang pisngi at isang malambot na boses ang tumawag sa kanyang pangalan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Lumipas ang ilang araw. Ang amoy ng basang aspalto at putik ay napalitan ng halimuyak ng bagong luto na tinapay at banilya. Iminulat ni Rochelle ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa isang maliit ngunit napakalinis na kwarto sa likod ng isang panaderya. Ang nagligtas sa kanya ay si Tita Flor, isang biyudang may-ari ng tinapay ng Pag-asa, na nakakita sa kanila ng kanyang kapatid sa gitna ng kalsada. Sa halip na itaboy sila, binigyan sila ni Tita Flor ng matitirhan at marangal na trabaho. Sa bawat madaling araw, sa gitna ng mausok at mainit na kusina, matatagpuan si Rochelle na seryosong nagmamasa ng harina. Ang bawat diin ng kanyang mga palad sa malambot na masa ay tila pagpuksa sa mga sakit at pait na ibinato sa kanya ng mundo. Ang kanyang mga braso ay puno ng maputing harina at ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa ng pighati, ay unti-unting nagliliyab sa determinasyon. Hindi na siya ang mahinang Rochelle na basta na lamang yuyuko sa bawat sampal ng tadhana. Sa bawat pag-alsa ng tinapay sa loob ng mainit na pugon, nadarama niya ang unti-unting pagbangon ng kanyang sariling pagkatao. Ito ang kanyang golden moment. Ang kanyang mga kamay ay dumi sa harina, ngunit ang kanyang diwa ay malinis at matatag. Tinitigan niya ang apoy sa loob ng pugon at bumulong sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang may yumurak muli sa kanyang dignidad. Habang naghihilom ang puso ni Rochelle sa tahimik na panaderya, ang mansyon ng mga Valderrama ay tila isang magarang libingan. Wala ng buhay ang bawat sulok nito simula nang mawala si Rochelle. Si Doña Rosa ay lalong nagiging agresibo. Itinatapon niya ang bawat pagkaing inihahain ni Doña Miranda at walang tigil na isinisigaw ang pangalan ng kanyang apo Rochelle. Ang matanda ay tila unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa pangungulila sa tanging tao na tunay na nag-alaga sa kanya. Si Vincent naman ay naging isang malamig na robot. Wala siyang kinakausap at ibinubuhos ang lahat ng oras sa trabaho upang makalimot. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, palihim siyang pumupunta sa kanyang opisina at kukunin ang isang lumang scarf na naiwan ni Rochelle sa ilalim ng table nito. Ibabaon niya ang kanyang mukha sa tela, pilit na hinahanap ang bango ng dalaga na tila unti-unti nang naglalaho. Isang gabi, habang tinititigan ng scarf, isang malalim na pagdududa ang nagsimulang kumain sa kanyang isipan.
Paano nagkaroon ng ganoong kalaking pera ang isang babaeng kahit pambili ng gamot para sa sarili ay wala? Isang hapon, sa kagustuhang humanap ng kasagutan, palihim na bumalik si Vincent sa lumang apartment complex kung saan nakatira noon si Rochelle. Ngunit laking gulat niya nang makita ang landlord ni Rochelle, ang lalaking dati ay gusgusin at laging nagrereklamo sa hirap, na ngayon ay bumababa mula sa isang kumikinang at bagong-bagong mamahaling sasakyan. Ang pananamit nito ay tila isang taong biglang yumaman sa loob lamang ng isang gabi. Napakunot ang noo ni Vincent. Ang logic sa kanyang isipan ay nagsimulang gumana. Hindi akma ang yaman ng landlord sa katayuan nito sa buhay. Bakit biglang nagkaroon ng ganitong karangyaan ang taong naging saksi laban kay Rochelle? Dahan-dahang sumunod si Vincent sa landlord hanggang sa isang tago at madilim na bahagi ng eskinita. Nakita niyang balisa ang lalaki habang mabilis na dinidayal ang kanyang telepono. Nagtago si Vincent sa likod ng isang malaking poste, sapat na para marinig ang bawat salitang lalabas sa bibig nito. Ang boses ng landlord ay nanginginig sa takot at inis habang nakikipag-usap sa kabilang linya. "Doña Miranda, makinig ka. Kulang pa ang binayad mo sa akin para sa pananahimik ko. Hindi sapat ang kotsyeng ito para sa konsensya ko sa pagsira sa buhay ng babaeng yon. Kapag hindi mo dinagdagan ang deposito ko bukas, sasabihin ko kay Sir Vincent ang totoo, na ikaw ang nag-utos sa akin na itanim ang pera at ang mga sulat sa kwarto ni Rochelle." Ang bawat salita ng landlord ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Vincent. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang ang katotohanan ay unti-unting nagsisimulang mabuo sa kanyang harapan. Ang babaeng mahal niya ay biktima ng isang napakalupit na laro at siya ang naging instrumento upang tapusin ang buhay nito. Ngunit may isang bagay pang hindi maipaliwanag si Vincent. Nang minsan niyang mabanggit ang pangalang Balderrama sa loob ng panaderya ni Tita Flor habang nagtatanong tungkol sa mga nawawalang tao, nakita niya ang biglang paniningkit ng mga mata ng ginang at ang marahas na pagbitaw nito sa hawak na sandok. May malalim na galit at pait sa mukha ni Tita Flor na tila may matandang sugat na muling bumukas. Anong lihim ang itinatago ni Tita Flor laban sa mga Valderrama? At mapapatawad pa ba ni Vincent ang sarili sa tindi ng kasalanang nagawa niya kay Rochelle? Ang boses ng landlord sa kabilang linya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng pagkatao ni Vincent. Habang nakatago sa likod ng poste, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki, ang pag-amin sa pagtatanim ng ebidensya, ang suhol mula kay Miranda, at ang paninira sa dangal ni Rochelle, ay tila mga matatalim na kidlat na tumatama sa dibdib ng bilyonaryo. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang kanyang hininga ay naging mababaw at gipit. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpalaya sa kanyang pagdududa. Ito ay nagsilbing isang malupit na salamin na nagpakita sa kanya kung gaano siya naging bulag at tuso sa babaeng wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Vincent. Gamit ang kanyang kapangyarihan at ang nakakasilaw na galit sa kanyang mga mata, hinarap niya ang landlord. Sa isang madilim na sulok ng eskinita, sa pilitan niyang kinuha ang telepono nito at ang lahat ng mensaheng nagpapatunay sa sabuatan. Ang takot sa mukha ng landlord ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Walang salitang binitawan si Vincent. Ang kanyang mga mata na tila nagbabaga sa puot ay sapat na upang mabulunan ng lalaki sa sarili nitong takot. Mabilis siyang bumalik sa mansyon ng mga Valderrama. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglalakad sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Walang kumatok, walang pasabi. Marahas niyang itinulak ang pinto ng silid ni Doña Rosa. Doon, tumambad sa kanya ang isang tagpong nagpakulo sa kanyang dugo. Si Doña Miranda ay pilit na ipinapasok ang isang puting tableta sa bibig ng nagpupumiglas na matanda. "Inumin mo na ito, matanda ka, para tumahimik ka na at huwag mo nang hanapin ang basurang yon." Bulyaw ni Miranda, ang kanyang mukha ay baluktot sa inis at kawalan ng pasensya.
Bitawan mo ang lola ko. Ang sigaw ni Vincent ay tila yumanig sa buong mansyon. Nagulat si Miranda at mabilis na itinago ang gamot sa likod ng kanyang palda. Pilit na ibinabalik ang kanyang pekeng maamong mukha. Vincent, hiho, nagugulat naman ako sa'yo. Pinapainom ko lang ang lola mo ng bitamina para lumakas siya. Sinungaling! Inihagis ni Vincent ang telepono ng landlord sa ibabaw ng kama, kung saan maririnig ang recording ng usapan ni Miranda at ng lalaki. Ang bawat salita ay malinaw, tila isang hatol na hindi na mababago. Ang mukha ni Miranda ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Vincent, makinig ka. Ginawa ko lang yon para sa pamilya, para sa'yo. Ayaw ko lang na maloko ka ng babaeng yon. Lumayas ka. Ang boses ni Vincent ay mababa, ngunit puno ng panganib. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Wala kang dadalhin kahit isang sentimo, kahit isang piraso ng alahas na pag-aari ng mga Valderrama. Mula sa oras na ito, hindi na kita kilala. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo sa batas ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Rochelle. Sa gitna ng malakas na pag-iyak at pagmamakaawa ni Miranda, kinaladkad siya ng mga security guard palabas ng mansyon. Ang kanyang mga hiyaw ay unt-unting naglaho sa malayo, ngunit ang katahimikang naiwan ay mas nakakabingi. Nang makaalis ang lahat, gumuho ang matapang na fasad ni Vincent. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at tuluyang bumigay sa gitna ng silid. Napaupo siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang kanyang noo ay idinikit sa kanyang mga palad. Isang golden moment ng matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ang mga salitang basura ka, Rochelle, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya kayang bawiin. Paano niya nagawang saktan ng nag-iisang taong nagligtas sa kanyang lola nang walang hinihintay na kapalit? Ang bawat hikbi ni Vincent ay tila isang pagsisikap na ilabas ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang sakit ay nananatiling nakabaon ng malalim. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang bata na nawawala sa dilim, nagmamakaawa sa kawalan para sa isang pagkakataong maitama ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Vincent ang isang mainit at kulubot na kamay sa kanyang buhok. Nag-angat siya ng tingin. Si Doña Rosa ay nakatingin sa kanya nang may nakakatakot na kalinawan sa mga mata. Isang kalinawan na tila himalang bumalik sa gitna ng kaguluhan. Wala na ang pagkalito. Ang mga mata ng matanda ay puno ng karunungan at pagmamahal. Huwag kang umiyak dito, Vincent. Mahinang sambit ng matanda. Ngunit ang bawat salita ay may awtoridad. Ang luhang yan ay walang halaga kung hindi mo siya mahahanap. Hanapin mo ang apo ko, Vincent. Hanapin mo si Rochelle at ibalik mo siya rito sa tabi ko. Siya ang buhay ko. At alam kong siya rin ang buhay mo. Tumingala si Vincent sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng panibagong misyon. Ngunit sa ilalim ng pag-asang iyon, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Mapapatawad pa ba siya ni Rochelle pagkatapos ng lahat ng pasakit na idinulot niya? Ang pera mo ay kayang bilhin ang katotohanan, pero hindi nito kayang tahiin ang dignidad ko na pinunit mo sa harap ng maraming tao. Ang boses ni Rochelle ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga tipak ng yelo na dumudurog sa natitirang pag-asa ni Vincent. Nakatayo ang bilyonaryo sa tapat ng maliit na panaderya. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakaparada sa gilid ng maalikabok na kalsada. Isang malaking kaibahan sa payak na mundong ginagalawan ni Rochelle ngayon. Halos hindi makilala si Vincent. Ang kanyang mga mata ay lubog at may malalim na itim na marka sa paligid. Ang kanyang mamahaling polo ay lukot at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang anino na lamang ng dating mapagmataas na hari ng Valderrama. Halos mabiyuda ang kanyang puso sa paghahanap.
Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, bawat sentimo ng kanyang yaman, hanggang sa matuntun niya ang munting panaderya ni Tita Flor. Doon, nakita niya si Rochelle na nagbubuhat ng isang mabigat na basket ng bagong luto na tinapay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang pawisang noo at ang kanyang mga braso ay may bakas pa ng puting harina. Ngunit sa mga mata ni Vincent, siya ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Mabilis na bumaba si Vincent mula sa sasakyan at hinarang ang daan ng dalaga. Rochelle, pakiusap. Makinig ka muna. Nanginginig ang boses ng bilyonaryo habang pilit na humahabol ng hininga. Alam ko na ang lahat. Nalaman ko na ang ginawa ni Miranda. Pinalayas ko na siya. Rochelle, patawarin mo ako. Nabulag ako ng galit, naging tanga ako. Huminto si Rochelle sa paglalakad, ngunit hindi siya tumingin sa mga mata ni Vincent. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado, isang nakakatakot na kalmado na nagpapahiwatig ng isang pusong pagod na sa sakit. Sir Vincent, tapos na po tayo sa usapang yan. Pinirmahan ko na ang lahat ng kailangan nyo. Wala na po akong utang sa inyo at wala na rin po kayong utang sa akin. Hindi, Rochelle. May utang ako sa'yo na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Mabilis na lumapit si Vincent. Ang kanyang mga kamay ay akmang hahawak sa mga palad ni Rochelle upang magmakaawa. Ngunit bago pa man dumampi ang balat ni Vincent sa kanya, marahas na napaatras si Rochelle. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang hindi sinasadyang reaksyon ng takot. Ang kanyang mga balikat ay nangulubot at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa trauma. Ito ang golden moment na nagpabagsak sa tuhod ni Vincent. Ang makitang ang babaeng mahal niya ay natatakot sa kanyang hawak, tila ba siya ay isang halimaw na muling mananakit sa kanya. Ang munting reflex na yon ay mas masakit pa sa 1,000 sampal para sa bilyonaryo. Huwag niyo po akong hawakan. Bulong ni Rochelle, ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng kapatawaran na wala ng kasamang pag-ibig. Ang bawat dampi ng kamay niyo ay nagpapaalala sa akin kung paano niyo ako itinulak sa putikan habang umiiyak ako at nagmamakaawa. Ang sugat sa balat ay naghihilom, Sir Vincent, pero ang sugat sa dangal, iyon ang habambuhay na mag-iiwan ng marka. Naiwan si Vincent na nakatayo sa gitna ng init ng araw. Pinapanood ang pagtalikod ni Rochelle. Bawat hakbang ng dalaga palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang lalaking dati ay kumukumpas lamang at lahat ay sumusunod. Ngayon ay tila isang pulubi sa gilid ng kalsada, naghihintay ng mumo ng awa na hindi dumating. Sa loob ng panaderya, mahigpit na nakakapit si Rochelle sa gilid ng mesa, pilit na pinipigilan ang muling pagbuhos ng luha. Alam niyang mahal pa rin niya ang lalaki, ngunit alam din niyang ang pagmamahal na walang respeto ay isang lason na dahan-dahang papatay sa kanya. Pagsapit ng hapon, habang nililinis ni Rochelle ang ibabaw ng harina sa kanyang mesa, may isang bagay na kuminang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Isang gintong imbitasyon ang iniwan ng driver ni Vincent sa pintuan ng panaderya. Ang papel ay may amoy ng mamahaling pabango at may nakasulat na gintong letra, Grand Gala ng Pamilya Valderrama. Kalakip nito ay isang maliit na sulat na may sulat kamay ni Vincent. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko at ang buhay ko. Maghihintay ako sa iyo sa harap ng maraming tao upang ibalik ang dangal na kinuha ko. Maghihintay ako hanggang sa huling patak ng oras, kahit habang buhay. Tinitigan ni Rochelle ang kumikinang na imbitasyon sa ibabaw ng puting harina. Ang kanyang puso ay muling naging isang madugong labanan sa pagitan ng nakaraan at ng kinabukasan. Pupunta ba siya upang harapin ang mga taong nang maliit sa kanya o tuluyan na niyang iba-ibaon sa limot ang pangalang Valderrama? Ang kumikinang na gintong imbitasyon sa ibabaw ng harina. Ang marangyang bulwagan ng mga Valderrama ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng pinakamahal na mga bulaklak sa bansa.
Ang bawat panauhin ay nakasuot ng mga telang sutla at pilus, habang ang mga baso ng alak ay naglalabas ng banayad na tunog sa tuwing nagtatama ang mga ito. Ngunit sa likod ng marangyang pagtitipon, isang tensyon ang tila bumabalot sa bawat sulok ng silid. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likod at pumasok si Doña Miranda na may kasamang mga reporter at kamera. Lukot ang kanyang mukha sa galit at desperasyon, pilit na gumagawa ng ingay upang sirain ang reputasyon ni Vincent. Makinig kayong lahat. Ang pamilyang ito ay kumakalinga sa isang kidnapper. Si Vincent Valderrama ay nahuhumaling sa isang hamak na babaeng lansangan na nagnakaw sa sarili niyang lola. Sigaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong bulwagan, dahilan upang tumigil ang lahat sa kanilang pagkukwentuhan. Sa gitna ng kaguluhang yon, muling bumukas ang dambuhalang pinto. Isang katahimikan ang biglang bumalot sa buong paligid. Pumasok si Rochelle. Hindi siya nakasuot ng ginto o mga diamante. Suot niya ang isang simpleng puting damit na abot hanggang tuhod, tila isang anghel na bumaba sa gitna ng mga lobo. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Tita Flor na nakasuot ng isang napaka-eleganting itim na gown. Ang kanyang aura ay puno ng awtoridad na tila isang reynang matagal nang nawala. Nang makita ni Miranda si Rochelle, lalong nag-apoy ang kanyang galit. Lumapit siya ng mabilis. Ang kanyang mga takong ay naglalabas ng matatalim na tunog sa marmol na sahig. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Ikaw na basura ka. Paano ka nakapasok sa ganito kagalang-galang na lugar? Tila laso na usal ni Miranda, dinuduro ang mukha ni Rochelle sa harap ng mga kumukutitap na flash ng kamera. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rochelle, isang tunog ng gulong ng wheelchair ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Ipinagtulak ng mga tauhan si Doña Rosa. Sa pagkakataong ito, ang matanda ay ganap na maayos ang pananamit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may nakakatakot na talas at kalinawan. Sa isang himala ng pag-ibig at katarungan, dahan-dahang tumayo ang matanda mula sa kanyang wheelchair. Naglakad si Doña Rosa pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng katotohanan. Nang makarating siya sa harap ni Miranda, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan. Napasandal si Miranda sa pader, hawak ang kanyang namumulang pisngi at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ang babaeng tinatawag mong basura? Ang boses ni Doña Rosa ay malakas at hindi nangangatal. Tila isang kulog na narinig ng bawat visa frame P sa loob ng bulwagan. Ay ang mismong nagpakain sa akin noong itinapon mo ako sa kalsada na parang isang basahan. Ang babaeng ito ang nagbigay sa akin ng bubong at pag-aaruga habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman ng pamilya ko. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga reporter ay mabilis na itinuon ang kanilang mga lens kay Miranda, na ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Mabilis na pumasok ang mga pulis at binitbit si Miranda palabas ng bulwagan, habang ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay unt-unting naglaho sa labas ng gusali. Dahan-dahang lumapit si Doña Rosa kay Rochelle at niyakap ito ng buong higpit sa harap ng lahat. Salamat Apo. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ito ang golden moment kung saan ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa salita, kundi sa isang taos-pusong pagkilala sa harap ng mundong mapanghusga. Hindi nagsalita si Vincent sa harap ng mga kamera. Sa halip, nang magsimulang dumagsa ang mga reporter kay Rochelle, mabilis siyang humakbang at itinago ang mukha ng dalaga sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang kanyang malalapad na balikat upang harangan ang nakakasilaw na ilaw ng mga flash. Pinoprotektahan ang mga mata ni Rochelle na ngayon ay muling namamasa sa luha ng kagalakan. Isang tahimik na pangako ang ibinulong niya sa hangin habang hawak ang nanginginig na balikat ng dalaga. Pagkatapos ng matinding emosyon sa loob,
Lumabas ang dalawa sa tahimik na hardin ng mansyon. Ang tanging maririnig ay ang banayad na agos ng tubig sa fountain at ang kaway ng mga dahon sa hangin. Huminto si Vincent at humarap kay Rochelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang matinding pag-asa. Walang babala, dahan-dahang lumuhod si Vincent sa isang tuhod sa harap ni Rochelle. Hindi isang mamahaling singsing ang inilabas niya. Sa halip, inilapag niya sa mga palad ni Rochelle ang isang dokumento, isang kontrata na naglilipat ng lahat ng kanyang personal na ari-arian sa pangalan ng dalaga. Rochelle, pabulong niyang sambit, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko at ang buong buhay ko bilang kabayaran sa bawat luhang idinulot ko. Hindi ko kailangan ng pera kung wala ka sa tabi ko. Parusahan mo ako, mahalin mo ako, ikaw ang bahala. Huwag mo lang akong iwan dahil ikaw ang nag-iisang liwanag sa mundo ko. Tinitigan ni Rochelle ang nakaluhod na bilyonaryo. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, ang pagbagsak ng lahat ng pader ng kayabangan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Rochelle. Tila ba kasabay nito ang paglipad ng lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang gintong imbitasyon na noon ay tanda ng sakit. Ngayon ay naging tulay tungo sa isang bagong simula. Lumipas ang 2 taon at ang dating madilim at maulan na eskinita ay naging isang malabong alaala na lamang sa puso ni Rochelle. Sa ilalim ng maaliwalas na asul na langit, nakatayo ang isang puting gusali na may nakasulat na Ang Pag-asa ni Rosa Foundation. Hindi na ito ang Rochelle na nangangatog sa ginaw habang hawak ang 3 barya. Ito na ang isang babaeng may paninindigan, ang tagapamahala ng isang institusyong nagbibigay ng pagkain, gamot, at dangal sa mga matatandang inabandona sa lansangan. Sa bawat ngiti ng mga lola na kanyang natutulungan, nararamdaman ni Rochelle ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Sa loob ng isang malawak at maliwanag na opisina, maririnig ang mahinang pagkaluskos ng mga papel at ang banayad na pag-ikot ng electric fan sa sulok. Nakaupo si Rochelle sa kanyang mesa. Seryosong binabasa ang mga ulat ng mga batang iskolar ng foundation. Ang kanyang dating magaspang na kamay ay naging malambot na muli, ngunit ang katatagan sa kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning. Sa kanyang tabi, isang tasa ng mainit na kape ang naglalabas ng manipis na usok, nagpabango sa buong silid ng amoy ng kapayapaan. Biglang naramdaman ni Rochelle ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon pa upang malaman kung sino ito. Ang banayad na amoy ng sandalwood at ang bigat ng isang kamay na dahan-dahang ipinatong sa kanyang balikat ay sapat na. Si Vincent, ang bilyonaryong dating mapagmataas, ay natuto ng maging anino ni Rochelle sa kanyang mga misyon. Hindi na siya ang lalaking laging nagmamadali. Siya na ang lalaking handang maghintay, handang makinig, at handang sumuporta sa bawat pangarap ng babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng yaman. Iniyuko ni Vincent ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Rochelle. Ang kanyang paghinga ay banayad at puno ng pasasalamat. You've worked enough for today, my queen. Ang mga lola ay naghihintay na sa atin sa hardin. Bulong niya sa isang malambing na boses na tila isang himig ng pag-ibig. Hinawakan ni Vincent ang kamay ni Rochelle, pinaglapat ang kanilang mga daliri, at marahang hinalikan ng likod ng palad nito. Ito ang gintong sandali ng kanilang pagmamahalan, isang ugnayang hindi na kailangan ng mga mamahaling hiyas, kundi sapat na ang presensya ng isa't isa sa gitna ng katahimikan. Naglakad silang magkahawak kamay palabas ng opisina patungo sa malawak na hardin. Doon, nakaupo si Doña Rosa sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tumatawa habang kalaro ang nakababatang kapatid ni Rochelle. Ang kalinawan sa mga mata ng matanda ay isang himalang nagpapatuloy araw-araw. Nang makita niya ang dalawa, kumaway siya ng masigla.
Walang ingay ng galit, wala ng takot sa dilim. Ang mansyon ng mga Valderrama ay hindi na isang malamig na palasyo, kundi naging isang tunay na tahanan kung saan ang pagpatawad ang siyang naging pundasyon ng bawat dingding. Napatigil si Rochelle at tumingin sa malayo. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa buong paligid. Napagtanto niya na ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang sakit, kundi pinili mong huwag nang maging bilanggo nito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa paghilom ng magkasama mula sa pagkabasag. Sa bawat haplos ni Vincent sa kanyang likod at sa bawat halik nito sa kanyang noo, nararamdaman ni Rochelle na ang lahat ng luha noong gabing iyon ng bagyo ay naging mga perlas na nagpapaganda sa kanyang kasalukuyan. Habang naglalakad sila palapit kay Doña Rosa, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi puno ng kasiguruhan. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat nakasaksi, na sa gitna ng pinakamalupit na unos, ang tanging bagay na hindi kayang anurin ng ulan ay ang busilak na puso, at ang tanging gamot sa pusong sugatan ay ang tapang na muling magtiwala at magmahal.